Eto na ang tambayan ng mga mahilig. Saan? Sa MILF, My Intimate Love and Fantasies. Sa ating episode na pinamagatang, huwag unahing painitin ng ulo. Baka maihampas ko ito sa'yo. May kwento ako. Lalaki ako. At share ko lang ang intimate love and fantasy ko. Ngunit, panandalian lamang. Ay, ano yan? Meron akong live-in partner. 4 years na kaming live-in. Nagkaroon ako ng side chick sa trabaho. At sa Microsoft Teams kami nag-uusap. Ay, mga ganyan diskarte. Once a week lang kaming magkita dahil hybrid ang setup ko sa trabaho. And 3 weeks ago, nagkaroon ng company outing sa Star City. Naghasik pa kayo ng lagim sa Star City. At pwedeng magsama ng dependent. Hindi ko to sinabi sa partner ko para masolo namin yung moment ng side chick ko. To make the story short, nahuli ako ng partner ko sa mga pinaggagawa ko. Sa panloloko mo! Inamin ko din, kasalanan ko naman. Kasi nahuli ka na! At humingi ako ng sorry sa partner ko. Hindi rin kami nag-work nung ka-work ko. Hindi kayo nag-work ng ka-work mo, nung side chick mo. At lumipat na siya ng ibang kumpanya. Ngayon, mag-isa na lang ako. Di ko na lang. So, problema ko ngayon, nilayasan ako ng partner ko dito sa bahay. Umuwi siya sa parents niya. At doon nagsunod-sunod ang mga problema na dumating sa akin. Meron kaming car loan monthly. At ngayon, nawala na siya. Wala na rin akong kakayanan na bayaran. Pero sayang din dahil 1 year na lang at matatapos na. Tapos meron din akong credit card. Nakapangalan na sa akin. Pero nag-exceed na yung limit. At kalahating nang nagastos sa credit card, ang ex-partner ko ang gumamit. Ayan, yun nga lang, paano yun? Tapos yung kawork kong babae na tinuturing kong side chick, chinachat ako na buntis daw siya. At ako, ang kapitbahay? Ako ang ama. Which is para sa akin imposible kasi withdrawal kami. Withdrawal? Sa bagay, sweldo. Mag-withdrawal na sweldo. Para akong pinagsakluban ng langit at lupa. Na-block din ako sa lahat ng social media nung ex-partner ko at every time na pumupunta ako sa kanila, sinasabi ng parents na umalis siya kasama ang kaibigan. Kaya hindi kami magkausap. Gusto ko sana gumawa ng tama. Gusto ko bumalik siya sa akin at magsimula kami ng bagong buhay. Dahil sa ngayon, bagong taon, pero puro konsumisyon.